Ayon sa Pag-asa, nag-intensify na bilang isang tropical storm si Bagyong Krising nitong alas 2 ng madaling araw. As of 11 a.m., huling namataan ng bagyo sa layong 195 kilometers sa silangang bahagi ng Tuguegarao City, Cagayan. Kasalukuyan meron itong hangin na umaabot sa 75 kilometers per hour at bugso na umaabot naman ng 90 kilometers per hour. Bagamat nasa karagatan pa lamang, ramdam na agad ang epekto nito, partikular na sa eastern section ng Northern Luzon. Kaya naman itinaas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang mga lugar malapit sa sentro ng bagyo. Kabilang narito ang Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Isabela. Asahan sa mga nasabing lugar ang matitinding pagbuhos ng ulan. Samantala, signal number 1 naman ang itinaas sa iba pang bahagi ng Northern Luzon, gaya ng Quirino, Nueva Vizcaya, Mountain Province at Pangasinan. Apektado naman ng buntot ng bagyo ang mga lugar sa Bicol Region, Northern Samar at Quezon. Kaugnay nito, isinaad rin sa isinagawang press briefing ng Pag-asa ngayong araw kung saang lugar ang inaasahang may pinakamaraming pag-ulan. Natin ano yung naging paulan during the last 24 hours, no? Simula kahapon hanggang kaninang umaga, makikita natin na yung 5 may pinakamataas na paulan. Ang unang-una po, Puerto Princesa City, Palawan, umabot na hanggang 105.2 millimeters, the past 24-hour rainfall. Samantala, ang Dagupan City, Pangasinan, 94.6 millimeters, Tuguegarao City, Cagayan, 84.7 millimeters, Dait, Camarines Norte, 84.7 millimeters, at itong bandang Coron, Palawan, 80 millimeters. Asahan sa mga nabanggit na lugar na mataas ang tsansa ng malalakas na pag-ulan sa susunod na 3 araw. Kaugnay rito, asahan ang posibilidad ng paglandfall ng bagyo sa Cagayan o sa Babuyan Island ngayong gabi. Asahan na magpapatuloy ang paglakas ng bagyo hanggang sa umabot ito sa severe tropical storm category. Darating naman na linggo ng umaga, pansin natin ay tuloy na itong nasa labas ng ating air responsibility. So, posibleng bukas ng umaga, bago makapananghali, nakalabas na po ito ng northwestern boundary ng PAR, at ito nga, sa linggo ng umaga, ay halos nandito na siya sa southern part ng China. Kumikilos ito pa northwest ng extreme northern Luzon at inaasahan na lalabas naman ng PAR bukas ng 8 p.m. Maliban rito, asahan pa rin ng patuloy na pag-iral ng habagat sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Pinalalakas ito ng Bagyong Krising, kaya naman mas lumakas din ang epekto nito. Direktang apektado nito ang mga lugar, partikular na sa Metro Manila, Central Luzon, Southern Luzon, Western section ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Inaabisuhan ng lahat, partikular na sa mga nabanggit na lugar, na magdoble ingat dahil mataas ang tsansa ng pagbaha dulot ng malalakas na buhos ng ulan. Manatiling updated sa ulat panahon dahil patuloy na mararanasan ng masmang panahon hanggang sa araw ng bukas. Para sa EuroTV News, ako si Charles Malate. Sumasaludo sa bawat Pilipino.